sa akin nabuksan po eh. Siguro sa iba na alam na nila yun, pero ako sa akin nabuksan eh. Ngayon ko lang na nakitang ganun eh. Mga kapatid, yung punto na yun eh, na pinag-aaralan natin. Yung Espiritu Santo, tagapagpaalaala, mga kapatid, di ba? Bukod sa tagapagpaalaalang Espiritu, katulong natin sa ating kahinaan, mga kapatid. Kasi meron tayong kahinaan, kaya ipinapaalaala ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Bakit? Para manatili mong naiingatan. Bakit kailangan mong maingatan? Para mo maisagawa. Hindi lang naman po ganun eh. Sabi sa 8:26, gayon din naman ang Espiritu tumutulong sa ating kahinaan. May kahinaan tayo eh. Pwedeng maging hadlang yung kahinaan natin para hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos. Tutulungan naman tayo ng Espiritu Santo doon sa ating kahinaan para magawa natin yung kalooban ng Diyos, yung kanyang salita. Bakit? Gayon din naman ang wika, ang Espiritu tumutulong sa ating kahinaan at ang nakasisiyasat ng mga puso, yung Diyos yun. Nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siyang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Pagdating sa 28, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwibagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yung palang kadugtong nun eh, mga kapatid, nalalaman natin lahat ng bagay na nagkakalakip na gumagawa. Alin po ang isang kalakip na gumagawa para ikabuti ng mga umiibig sa Diyos o tumutupad ng utos ng Diyos? Ang Espiritu Santo, mga kapatid, kasama ko pala doon na gumagawa. Kaya dapat maramdaman mo talaga may Espiritu ka ng Diyos eh. Di ba? Ang isang patunay na may Espiritu tayo ng Diyos, kahit wala kang kasama, mag-isa ka lang, may nagpapaalaala po sa atin ng salita ng Diyos eh. Na totoo yun eh. Pag nakatulog ka, kasi wala na, ewan ko kung baka meron sa inyo, di nyo pa naranasan, di nyo masasabi, pero kami po, naranasan na po namin. Minsan sa sobrang pagod mo, umupo ka lang, wala kang balak matulog, nakatulog ka. Nagising kay tahimik na. Wala ng tao. Nakatulog ka. Ang unang maiisip mo po, hindi pa ako nanalangin. Mananalangin ka po, talagang ganun po yun. May nagpapaalaala, mga kapatid. Bakit? Talaga palang sangkap yun eh. Yung binasa natin kanina sa 6:4 po ata, 6:4 hanggang 5 ng Ebreo, maliwanag po yun eh. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, kung naliwanagan talaga tayo mga kapatid, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, pagka naliwanagan, nakakabahagi po talaga ng Espiritu Santo, ma-experience natin siya, magpapaalaala siya, at tutulong siya sa ating kahinaan. Mga kapatid, ano po? At ang isa pang pruwebang may Espiritu Santo tayong, may bahagi tayo ng Espiritu Santo, bukod sa may nagpapaalaala sa atin, yung nasa 6:5, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Pag may Espiritu Santo ka po, malalasap mo ang mabuting salita ng Diyos. Ibig sabihin, nalalasahan mo siya, na-appreciate mo siya, maligaya ka sa salita ng Diyos. Kaya pagka naiinip po tayo, pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, mga kapatid, di po ng senyalis yun. Senyalis yun ng walang presensya ng Espiritu sa isang taong hindi nakakalasap ng salita ng Diyos. Kasi ang Espiritu Santo, kasama siya sa gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Pero ang katulong mga kapatid, ang kalakip na gumagawa pinalikan lang po kanina yung 1:12 ng pero mga kapatid, ang ganda uli ng naintindihan natin Naipahayag sa kanila, hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, katulong din ng Espiritu Santo, mga kapatid, kasi ang Espiritu Santo nagtuturo, ang Espiritu Santo nagpapaalaala. Siyempre, yung magturo, yung unang tuturuan, di ba? Espiritu sa tuturo doon, mga kapatid. Yung tinuturuan para makaintindi. Sino po gagawa no? Di ba Espiritu Santo din yun?
para maintindihan natin si Lee